Magandang araw po sa inyong lahat. Naniniwala po ba kayo sa lugar na tinatawag na Biringan? May iba siguro sa inyo na pamilyar na sa lugar na ito at mayroon ding bago lamang sa kanilang pandinig ang salitang iyon. Hayaan niyong ipaliwanag ko po ito. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Biringan ay isang bayan dito sa Samar na hindi nakikita sa mapa o hindi maaaring basta-basta lamang mapuntahan ng mga tao. At kung bakit ito ang dahilan, pinoprotektahan kasi ang Biringan ng mga nakatira dito at hindi sila mga tao. Tama po ang inyong narinig. Hindi tao ang nakatira sa Biringan, kundi mga engkanto. Pinipili lamang nila ang mga taong nakakapasok doon at iba-iba rin ang sinasabing dahilan kung bakit sila pinapapasok. Ang iba'y may mabubuting kalooban na gusto nilang tulungan at gantimpalaan. Ang iba naman ay may mga taong masasamang budhi na gusto nilang parusahan at gawing alipin. Ito yung mga taong gusto nilang magbagong buhay at maging mabuti, ngunit sobra-sobra ang kasamaan sa katawan at hindi na kayang magbago pa ng buhay. At ang pangatlong uri naman ng mga tao na kanilang pinapapasok doon ay ang mga babaeng gustong maging asawa ng mga engkanto, sa pilitan man o hindi. At isa po ako, Sir Joseph, sa mga nabiktima nito. At ang nagdala sa akin ay si Marvin. Kung paano yun nangyari, hayaan niyong ikuwento ko sa inyo ang lahat. Ako nga pala si Ena, tubo sa nasabing lalawigan at nakatira kami malapit sa dagat. Isang mangingisda ang aking ama at matagal nang pumanaw ang aking ina. Kaya naman dalawa na lamang kaming nakatira sa bahay. Isa nga pala akong tindera sa palengke at ako ang nagtitinda sa mga isdang huli ng aking ama. Kahit mahirap ang buhay ay pilit kaming lumalaban ng patas upang patuloy na makapambuhay sa mundong ibabaw. Nakatira nga pala kami ni ama sa namanang maliit na lupa ni ina malapit sa bahay ng kanyang mga kapatid. Hindi kasi talaga taga-Samar si ama. Ipinanganak raw siya sa Cebu at noong binata raw siya palagi raw siyang binubugbog ng kanyang ama, kaya naman naglaya siya at napadpad sa Samar. At saka naman sila nagkakilala ng aking ina at naging mag-asawa kalaunan. Balik tayo sa aking kwento. Dahil nga kapitbahay lamang namin ang mga kapatid ni ina ay madalas nilang minamaliit si ama. Palagi rin nila kaming tinatarato ng hindi tama, kagaya na lamang noong bata pa ako. Madalas kasi akong iwanan ng aking ama sa tiyuhin kong si Luis at asawa niyang si Tia Aurora sa tuwing pumapalaot siya. Kapag naiiwan ako sa poder nila, hindi naman nila ako inaalagaan, bagkus ay ginagawa pa nila akong utusan. Ako ang naguhugas ng kanilang pinagkainan, naglilinis ng kanilang bahay, naglilinis ng kanilang banyo at kung ano-ano pa. Hindi naman ako makatanggi sa kanilang pinagagawa sa akin, lalo na kay Tio Luis, dahil madalas niya akong paluin kapag sumusuway ako. Isang araw, habang naguhugas ako ng plato at aksidenteng nabasag ko ang isa sa kanilang mga baso, agad na akong pinuntahan ni Tio Luis at nang makita niya na basag na ang baso nila, ay hinila niya ang aking buhok patungo sa isang silid at doon ni kanya akong pinadapa. Matapos yun ay kumuha siya ng kapirasong kawayan at walang humpay niya akong pinagpapapalo hanggang sa mawalan na lamang ako ng mali kakaiyak. Nang magkamali ako noon ay tanghali na at paparating na ang aking ama. Kaya naman pinakain na nila ako at sinabing huwag na huwag ko raw babanggitin sa aking ama ang nangyari dahil malilintikan daw ako sa kanilang dalawa. Bata pa ako noon kaya naman tango lamang ako ng tango at kahit na masakit sa akin ay pinilit ko na lamang tiisin ng lahat. Hindi lamang doon nagtatapos ang mga pagpapahirap na nararanasan ko sa aking tiyuhin at sa aking tiyahin. Palagi na lamang nila akong ginagawang utusan kapag wala si ama sa bahay hanggang sa nakasanayan ko na lamang ang ganon. Pero habang tumatanda ako'y naiisip kong hindi na tama ang kanilang ginagawa at dapat na iyong matigil. Sa murang edad na 14 ay kinausap ko ang aking ama na kung pwede ba niya akong hanapan ng trabaho. Tinanong niya ako kung bakit gusto kong magtrabaho, ang bata ko pa naman. Sumagot naman ako na sinabing gusto kong tumulong sa kanya
dahil alam ko nahihirapan na siyang buhayin ako, lalo na't kakaunti lamang ang kanyang huli palagi at binabarat pa siya ng kanyang mga pinagbebentahan. Doon ay naisip ni ama na umupa ng pwesto sa palengke. Iyong maliit lamang para sana ako ang magbenta ng mga nahuhuli niyang isda. Upang hindi na rin siya magtiis sa mababang presyo na ibinibigay sa kanya ng mga bumibili. Kaya gamit ang kaunting ipon ay nangupahan kami ng pwesto sa palengke. Dahil 14 pa lamang ako'y tinutulungan pa rin ako ni ama sa tuwing wala siyang ginagawa. Baka kasi ako naman daw ang gulangan ng mga bumibili. Pero hindi ako pumapayag na magpagulang. Kahit papaano naman kasi nakatapos din ako ng elementarya at mataas ang aking naging grado. Hindi lamang pinalad na makatungtong sa sekundarya dahil nga sa hirap ng buhay. Sa palengke nakilala ko si Juanito. Isa siyang kargador at katulad ko'y 14 na taong gulang lamang siya noon. Bumili kasi sa akin noon ng mga isda ang isa sa kanyang amo, kaya kami nagkakilala. At matapos iyon ay palagi na niya akong pinupuntahan kapag wala siyang ginagawa. Si Juanito ay naging kasakasama at katulong ko sa pagtitinda, lalo na kapag maraming bumibili. Naipakilala ko na rin siya noon kay ama at itinanong nito kung nanliligaw ba si Juanito sa akin. Pero pinabulaanan namin iyo ni Juanito dahil magkaibigan lamang kami. At nang nagtagal ay naging kaibigan na rin ni ama si Juanito. Gusto pa nga niya itong bigyan ng sweldo dahil sa pagtulong niya sa amin, ngunit si Juanito ay tumatanggi. Kalaunan, napalago ang aming negosyo. Hindi na lamang ang mga huli ni ama ang aming ibinebenta, namimili na rin kami sa ibang mangingisda pero hindi kami kagaya ng iba na nanggugulang sa presyo. Pero hindi naman ang lahat ay umaayon sa amin dahil nang malaman ito ng mga tito at tita ko, ang paglago ng aming negosyo ay palagi na silang nagpupunta sa aming pwesto upang manghingi ng aming mga paninda. Noong unay ayoko talaga yon dahil hindi naman namin pinupulot ang ibinebenta namin ng mga isda pero si ama, siya ang nagsasabi sa akin na huwag maging madamot dahil mga kamag-anak ko raw sila at sila raw ang tumulong sa amin nang nawala ang aking ina. Sila pa nga raw ang nagbabantay sa akin noon sa tuwing pumapalaot siya. Nang sabihin iyon ng aking amay, napabuntong hininga na lamang ako at sinabi sa aking isipan ng mga kataga na kung alam mo lamang sana. Hanggang sa araw na yun kasi ay hindi ko pa rin sinasabi sa aking ama ang mga pananakit na natambo ko sa aking mga tito at sa aking tita. Sa tuwing iniiwan niya ako sa kanila, hindi niya alam na hindi nila ako tinuturing na kamag-anak at para sa kanila isa lamang akong aliping basura. Pero para kay ama, pinipilit kong maging mapagbigay sa kanila dahil hindi niya ako tinuruang maging maramot. Pero dahil sa kakahingi ng isda ng aking mga kamag-anak ay tila ba nalulugi na kami at halos wala nang kinikita dahil sa araw-araw nilang paghihingi. Halos napupunta na sa kanila ang aming mga tinutubo, lalo na noong humina ang huli ni ama dahil sa mga dumarating na bagyo. Dumating ang isang araw ay pumunta na naman ang tiyahin kong si Aurora sa pwesto ko sa palengke. Hihingi raw siya ng mga isda kaya kahit hindi bukas sa akin loob ay nagbigay ako. Ngunit hindi raw sapat ang binibigay ko sa kanya. Sinabi ko naman na ganoon karami ang hinihingi niya sa araw-araw kaya imposibleng magkulang iyon. Sinabi naman niya nakaarawan daw ng bunso niyang anak at marami raw darating na bisita kaya gusto raw niyang dagdagan pa ang mga isda. Mag-isa ko lamang noon sa pwesto dahil may inasikaso pa si ama sa bahay. Si Juanito naman ay abala sa pagiging kargador niya. Sinabi ko kay Tia Aurora na hanggang sa pang-ulam lamang nila ang kaya kong ibigay dahil mahina ang benta ngayon at walang gaanong huli si ama. At kung gusto niyang may panghanday kailangan niyang bumili. Nagalit si Tia Aurora sa aking sinabi. Ika pa niya ikakarampot lang naman daw na isda. Ipinagdadamot ko pa. Sinabihan niya pa akong ganid na sana raw ay makarma ako. Hindi ko naman nagustuhan ang kanyang sinagot at dahil alam kong walang aawat sa akin ay itilabas ko na ang lahat ng aking hinanakit. Sinabi kong hindi na sila nakontento sa mga libreng ulam na ibinibigay namin sa kanila at gusto pa niya ng panghanda. Sinabi kong hindi naman namin pinupulot ang mga isda at pinagtatrabahuhan namin iyon. Sinabi ko pa na dahil sa kanila ay halos wala na kaming kinikita ng aking ama dahil lagi na lamang hingi ang ginagawa nila sa amin. Kahit na may pera naman talaga sila,
Ipinamukha ko pa sa kanya na puro pakinabang na lamang lagi ang gusto nila. Sa araw na yun ay ipinahiya ko ang aking tiyahin sa lahat ng mga tao sa palengke, mapakapwa ko tindera o mga namimili. At nang hindi na nila kayanin ang kahihiyang iyon, ay kumuha siya ng ilang mga isda. Pinasok niya sa hawak-hawak niyang bayong, saka nagmamadaling umalis. Hindi ko naman siya pinayagang umalis noon. Hinabol ko siya't ng aking maabutan ay binawi ko ang mga isda, pati ng mga binigay ko sa kanya kanina. Pagkatapos noon ay sinabi kong hindi na siya makakahingi pa sa akin kahit kailan. Pero bago siya tuluyang umalis noon, ay binantaan niya kung makakarating daw iyon sa kanyang asawang si Tito Luis. Matapos yon, nagpatuloy na ako sa pagtitinda. Ngunit halos wala nang gustong bumili sa akin buwat ng nangyaring insidenteng iyon. Kaya naman nagpahinga na muna ako, tiyak na may mga bibili naman maya-maya. Pagkalipas ng ilang oras ay dumating si Juanito. "Mukhang matumal ang benta ngayon ah," tanong ni Juanito. "May nangyari kasi." Maikli kong tugon. "Ah, bakit? Ano bang nangyari?" Pagkatapos ay kinuwento ko sa kanya ang ginawa ni Tia Aurora, ang paghingi niya ng panghanda para sa kaarawan ng anak niya at ang naging pag-aaway namin na nasaksihan ng maraming mga tao. Na siya rin namang siguradong dahilan kung bakit madalang lamang ang bumibili sa araw na yon. "Dapat hindi mo na pinatulan, pinagsabihan mo na lamang sana upang hindi na umulit," wika pa ni Juanito. Sumusobra na kasi siya eh. Parang may napakalaki naman akong utang na loob sa kanya at parang obligasyon ko pang bigyan siya ng panghanda. "Hayaan mo na, huwag ka nang mainis at nangyari na. Sana lang ay huwag ka nilang awayin pag uwi mo," tugon naman ni Juanito. "Iyon nga ang inaalala ko eh. Baka si amang mapagbuntungan nila. Pauwi na pa naman yun ngayong oras. Kung gusto mo, umuwi ka muna upang makausap ang tatay mo at pati na rin sila. Ako na lang ang magbabantay ng tindahan. Wala naman na akong ginagawa eh," tugon pa ni Juanito. Matapos yun ay nagpasalamat ako sa kanya at nagmamadaling umalis patungo sa aming bahay. Ngunit bago pa ako makarating sa bahay ay nakita ko na ang aking ama at hindi ko maipinta ang kanyang muka. Napakalungkot niya at pagkatapos itinanong ko siya kung paano siya. Sumagot naman siya at sinabing noong nakauwi raw siya ay nasusunog na raw ang aming bahay. Humingi raw siya ng tulong sa aking mga tiyuhin ngunit hindi siya tinulungan. Sinabihan pa raw siyang napakaramot at walang utang na loob. Dahil doon ay mag-isa na lamang ang aking ama na nagpumilit apulahin ng apoy dahil nasa bahay ang mga naipon naming pera, ngunit hindi niya kinaya. Sinabihan pa raw siya na kahit maapula ang apoy ay hindi na kami makakabalik pa doon dahil hindi naman raw sila makakapayag. Nagtanong naman si ama kung bakit ganoon, ngunit sinabihan na raw siyang itanong na lamang sa akin kung bakit daw ako madamot. Matapos yun ay nakuwento ko sa kanya ang nangyari. Tinanong niya ako kung bakit ko pinagdambutan at inaway ang aking tiyahin. Sinabihan pa nga niya ako na huwag magdadamot dahil kamag-anak ko sila. Nagtampo ko ng bahagya sa sinabi ni ama, ngunit naiintindihan ko naman ang kanyang pinanggagalingan. Kaya naman isinuwalat ko na sa kanya ang lahat-lahat ng pagdurusang natamo ko sa mga tinatawag niyang kamag-anak. Kung paano nila ako inalipin noong bata pa ako sa tuwing iniiwan niya ako sa kanila, at lahat ng pangmamata nila sa aming dalawa at pangmamaliit nila sa kanya. Matapos kaming makapag-usap ni amay, dumiretso na kami sa palengke upang doon na lamang mag-isip kung paano kami makapagpapatuloy sa buhay. Pagdating namin sa palengke, agad kaming sinalubong ni Juanito at kinumusta kaming dalawa. Ikinuwento ko naman kay Juanito ang nangyari sa aming bahay at kung ano ang ginawa ng magagaling kong mga kamag-anak. Nang matapos akong magkwento, dinamayan ako ni Juanito at nagtanong kung paano na nga ba o ano na nga ba ang plano naming mag-ama. Kung saan ba kami lilipat. Tumugod naman si ama at sinabing hindi niya alam ang susunod naming hakbang sa buhay. Naubos kasi lahat ng aming ipon at tanging ang pwesto na lamang namin sa palengke ang natitira sa amin. Matapos sumagot si ama, ay inalok kami ni Juanito na kung gusto raw namin ay maaari kaming makatira muna sa kanila habang wala pa kaming malilipatan. Dalawa lang naman daw kasi sila ng kanyang lola na nakatira doon, kaya naman kakasya pa raw kaming dalawa ni ama. Agara naman akong tumanggi sa inaalok ni Juanito dahil nakakahiya iyon. Nagtatrabaho na nga siya ng libre sa amin, pagkatapos ipatitirahin niya pa kami sa kanilang bahay.
Sinabi naman ni Juanito na ayos lamang daw iyon, para saan pa raw na magkaibigan kami kung hindi rin naman daw kami magtutulungan. Pagkatapos itinanong ko si ama, baka kasi hindi rin siya pumayag. At ganoon na nga, hindi siya pumayag dahil nakakahiya na raw masyado, lalo na sa lola ni Juanito. Huwag na po kayong mahiya sa akin at sa lola ko. Panandalian lang naman po kayo habang wala pa kayong malilipatan. Saka palagi ko po kayong kinukwento sa lola ko at nagpapasalamat din po siya na palagi sa mga isdang binibigay nyo. Tugon naman ni Juanito. Pero hindi naman agad-agad na pumayag si ama. Kinakailangan pa siyang kumbinsihin ng paulit-ulit ni Juanito hanggang sa pumayag na nga siyang makitira kami doon. Pagkatapos noon ay napag-usapan namin ni ama na pumunta sa bentahan ng ukay bago umuwi upang makabili ng ilang pirasong mga damit. Wala kasi siyang naisalba sa bahay namin at lahat ay natupok na ng apoy. Sinamahan na kami noon ni Juanito upang matulungan kaming bumili at para na rin sabay kaming makauwi sa kanila. Pagdating namin sa kanilang bahay ay agad niya kaming pinapasok. Nakita ko noon ang kanyang lola na nakaupo at sinalubong siya ng yakap at halik. Pagkatapos itinanong nito kung sino ba ang mga kasama ni Juanito. Lola, sila po sina Ena at Mang Pido. Sila po yung mga kinukwento ko po sa inyo na palagi nagbibigay sa akin ng isda, kaya marami po kong nauuwing pang-ulam. Panimula ni Juanito. Pagkatapos noon ay tumingin sa amin si Lola at nagpasalamat dahil napakabait daw namin sa kanyang apo. Lola, may nangyari po kasi sa kanila. Sinunog po ng kanilang mga kamag-anak ang kanilang bahay at pinalayas po sila. Kaya kung maaari po makikitira sila sa atin ng ilang araw hanggat hindi pa po sila nakakahanap ng malilipatan. Agad namang sambit ni Juanito. Hindi naman nagdalawang isip si Lola at agad siyang umuo. Pagkatapos ay nagtanong siya kung ano ang nangyari. Hindi naman kami naglihim ni ama sa kanya at ikinuwento namin sa kanya ang lahat. Kung paano nagsimula at paano nagtapos. Nalungkot si Lola para sa amin dahil nagkaroon kami ng mga kamag-anak na kagaya ni Tio Luis at Tia Aurora. Ngunit maganda na rin daw na lumayo kami sa kanila upang hindi na nila kami lubos na mapagsamantalahan. Dahil kung pinalipas ko raw ang ginawa niya kaninang umaga, ay baka ulit-ulitin niya lamang iyon at patuloy lang nila kaming mamaliiting mag-ama. Matapos yun tinulungan ko na si Lola na magluto ng hapunan at habang ginagawa iyon, ay naitanong ko kung bakit dalawa na lamang sila ni Juanito sa bahay. Nasaan na ba ang kanyang mga magulang? Bahagyang natahimik si Lola at matapos siyang magpakawala ng napakahabang buntong hininga ay saka siya nagsalita. Ineng, maniniwala ka ba kung sasabihin kong hindi lang tayo ang mga taong naninirahan sa mundong ito? Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Mahabang kwento at kukulangin ng oras na mayroon tayo sa pagluluto kung isisiwalat ko sa iyo ang lahat. Kaya naman pekling ko na lamang para sa iyo. Pare-pareho pa rin ang impormasyong makukuha mo. Pagkatapos noon ay nagsimula na siyang magkwento. Noong dalaga pa raw ang ina ni Juanito na si Gina ay marami raw itong manliligaw dito sa kanilang lugar. At ang pinakamasugid raw sa kanila ay sina Pedro at Pablo. Pareho raw silang seryoso kay Gina at palagi silang nagpapaligsahan para sa kanya. Ngunit iisa lamang ang puso ni Gina at para lamang iyon sa isang lalaki, kaya naman kinakailangan niyang pumili sa dalawa. Sa bandang uli ay si Pedro raw ang napili ni Gina at si Pedro ang ama ni Juanito. Ngunit hindi raw natanggap ni Pablo ang pagkatalo at labis itong nagdamdam at nagalit kay Gina. Mula noon ay hindi na rin siya nagpakita pa. Ngunit pagkalipas ng ilang taon ay muli itong nakita sa kanilang lugar. Wala raw pinagbago ang itsura nito na para bang kahapon lamang nang huli nila itong makita. Makalipas ng ilang araw at naglaho na naman ito at kasama niyang naglaho si Gina. Hindi raw makapaniwala noon si Lola na pati rin si Pedro ay magagawang iwanan na lamang ng ganon ni Gina, ang kanyang asawa at anak. Kaya naman ginalugad nila ang buong bayan. Ngunit hindi na nila nakita pang muli si Gina. Doon na rin may nakapagsabi na baka engkanto ang tumangay kay Gina dahil hindi nila ito mahanap kahit na saan pa sila pumunta. Kaya naman agad silang nagpatulong sa magaling na albularyo upang malaman ang katotohanan. Kagaya ng inaasahan ay napatunayan nilang engkanto nga si Pablo
at may ginawa raw siya kay Gina upang sumama ito sa kanya sa bayan ng Biringan. Hindi raw pamilyar sa kanila ang bayang yon, kaya naman nagtanong sila sa albularyo. Kinuwento nito na ang bayan daw na yon ay bayan ng mga engkanto at hindi iyon basta-bastang napapasok lamang ng mga tao. Isa pa'y magkaiba ang pag-agos ng oras doon kumpara sa oras dito sa ating mundo. Iyon rin daw ang paliwanag kung bakit hindi nag-iiba ang itsura ni Pablo nang muli nilang makita ito. Pagkatapos ay nagtanong daw si Pedro kung may alam ba ang albularyo kung paano makakatawid doon, dahil gusto raw niyang iligtas ang kanyang asawa pero delikado raw at baka hindi na siya makabalik pa. Nagpumilit naman daw si Pedro noon, kaya naman wala nang nagawa pa ang albularyo kundi ituro sa kanya kung paano makakapunta ron. Mula nga noon hindi na raw nakita ni Lola ang kanyang manugang na si Pedro at mag-isa na lamang niyang pinalaki si Juanito. Sakto namang tapos na kaming magluto nang matapos na sa pagkukwento si Lola. Naisip ko na grabe pala ang pinagdaanan ni Juanito dahil lumaki siya na hindi kilala ang kanyang mga magulang. Mabuti na lamang ako kahit papaano'y narito si ama na kasama ko pa rin. Hindi po ba kayo nahihirapang magpalaki kay Juanito kahit na mag-isa niyo lang po? Tanong ko pa. Sumagot naman siya at sinabing hirap na hirap daw siya, lalo na dahil matanda na siya at hirap nang maghanap buhay. Pero para daw sa kanyang apoy kinakaya niya. Noong hindi na raw niya kayang maghanap buhay ay si Juanito na ang nagpa siyang huminto sa pag-aaral at magtrabaho na lamang at naging kargador sa palengke. Matapos namin kumain ay marami pang naikuwento sa akin si Lola tungkol kay Juanito at doon ko siya lubusang nakilala. Habang nagkukwentuhan nga pala kami ni Lola ay nilinis na nila Juanito at ama ang dalawang silid at ito ang ipapahiram nila sa amin. Nang matapos nga kami mag-usap ni Lola ay naupo na muna ako sa balkonahe upang makalangap ng sariwang hangin. Sadyang malawak at malaki ang bahay nila Juanito at halatang may kaya sila noon. Pero dahil sa pagkawala ng kanyang mga magulang at sa kahinaan ni Lola ay naghihirap silang dalawa. Pero ang mahalaga naman ay magkasama sila at nagmamahalan. Habang nagmumuni-muni ako ay di ko na malayang nasa likod ko na pala si Juanito. Naninibago ka ba sa bahay? Tanong nito sa akin. Sinabi ko naman na medyo naninibago ako pero hindi naman yun problema. Lumabas lamang talaga ako upang makapagpahangin. Ganun ba? Kung may problema ka o gustong mapag-usapan ay narito lang naman ako. Tugon naman ni Juanito. Pagkatapos nun ay naisip kong kailangan ko nga ng kausap ng gabing iyon dahil masama pa rin ang loob ko sa sinapit namin ni ama. Hindi naman kasi sapat na dahilan ang nangyari sa akin kaninang umaga para paalisin kami ni ama. Pero kung tutuusin ay mas maigi pang palayasin na lamang nila kami pero hindi naman makatarungan ng pagsunog nila sa aming bahay dahil naroon ang lahat ng aming mga gamit. Pati na rin ang ipon namin ni ama galing sa pangingisda niya at sa aking pagtitinda. Naiintindihan ko masama ang loob mo pero wala ka nang magagawa pa kundi tanggapin na lamang ang lahat ng iyon. Nariyan pa naman ang bangkang gamit ng iyong ama sa pangingisda at ang pwesto niyo sa palengke. Makakapagsimula pa kayong muli at hindi na kayo malulugi dahil wala ng mga taong suwapang na manghihingi at manghihingi sa inyo. Sa tingin ko'y napakamakapangyarihan ang bawat salita na nanggagaling sa bibig ni Juanito. Dahil kasi sa mga sinabi niya ay nabuhayin ako ng loob at nahikayat akong magsimula ng panibagong buhay. At dahil doon ay naisip ko kung bakit napakatatag niyang tao at para bang kahit na anong ibato sa kanya ng buhay ay kayang-kaya niyang saluhin. Ako naman noon ay nagtanong kung paano nga ba niya kinakaya ang hamon ng buhay gayong dalawa lamang sila ng kanyang lola na magkasama. Paano ko ba ipapaliwanag ito? Para sa akin kasi normal lamang ang lahat, lalo na't si Lola talagang nakagisnang kong pamilya. Kahit hindi ko naranasang magkaroon ng ama't ina, ay pinuno naman niya ako ng pagmamahal na hindi kayang tapatan ng kahit na sino. At sa mga hamon naman ng buhay ay tinuruan ako ni Lola na maging matatag at huwag basta-bastang sumuko. Dahil hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Saka ang sabi sa akin ni Lola ay kailangan kong maging mabuti sa kapwa at maging maalalahanin. Pati na rin na magtimpi at umiwas sa gulo ay tinuro na rin sa akin ni Lola. Siya ang naging gabi ko simula pa nung bata ako
kaya naman ganito ako ngayon. Lalo ako namangha kay Juanito. Totoong napakabait niyang tao at sa tagal niyang nagtatrabaho bilang kargador sa palengke ay wala pa ako nabalitaang may nakaaway siya. Nais kong maging katulad niya ngunit sinusubok talaga ako ng tadhana. Nang banggitin ko sa kanya ang mga katagang iyon ay pinayuhan niya ako. Sinabi niyang hindi ko na may babalik ang nangyari na pero pwede ko daw maiwasang maulit pa iyon sa hinaharap. Mahaba-habang napag-usapan namin ni Juanito ng gabing iyon hanggang sa antukin na ako at pumasok na sa silid na inihanda niya para sa akin. Kinabukasan ni maagang pumalaot si ama upang makarami ng huli. Sa wari ko'y alauna pa lamang iyon na dati-rati ay 3:00. Sinabi niyang kailangan niyang magsipagpalalo upang makahanap kami ng lilipatan at mabawi ang aming ipon. Sabay naman kaming pumunta ni Juanito sa palengke upang makapagbukas kaagad ako ng pwesto at upang makapagkargador naman siya. Habang madaling araw pa'y nakarami na ako kaagad ng benta. Kahit iyong mga tira pa kagabi ay mga nabenta ko. Bandang 6:00 pa kasi ng umaga dumarating si ama, dala ang mga sariwa niyang huli. Hindi naman bilasa ang mga binebenta ko dahil magdamag naman iyong nakababad sa yelo. Pagpatak ng 5:00 ay nakita ko ang aking tiyaing si Aurora at ang aking tiyo Luis. Akala ko'y bibili sila sa ibang nagtitinda pero ako pala ang sadya nila. Noong unay ayaw ko silang pansinin ngunit bigla na lamang silang kumuha ng aking mga paninda at inilagay sa bayong na kanilang daladala. Nagalit ako noon dahil sa kanilang ginawa. Sinabi ko na hindi na sila nakontento sa pagsunog nila sa aming bahay. Ngayon naman ninanakawan pa ako ng paninda. Sinabihan naman ako ni Tio Luis na wag raw akong maging maramot dahil may utang na loob daw ako sa kanya. Sinabi kong ang lakas naman ng loob niyang sabihin yon, wala naman siyang naiambag sa buhay ko. Bumwelo noon si Tio Luis upang ako ay sampalin, kaya naman napapikit ako. At nang hindi ko maramdaman ang kanyang sampal, daan-daan kong iminulat ang aking mga mata at nakita ko ang isang lalaking matangkad na hawak-hawak ang kamay ni Tio Luis. Alam mo bang mali ang manakit ng babae? Tanong nito kay Tio. Sino ka ba? Huwag kang mangialam rito. Tugon naman ni Tio Luis. Hindi na mahalaga kung sino ako, basta hindi ko pinalalampas sa mga taong nananakit ng babae. Tugon niya at pagkatapos ay pinisil niya ang kamay ni Tio hanggang sa mapangawi ito sa sakit. Nang makita nitong hindi na nakakayanan ni Tio ang sakit, ay binitiwan niya ito. Nakahinga naman ng maluwag ang aking tiyuhin. Pagkatapos noon ay dinuro ako ni Tio Luis at sinabing hindi pa daw sila tapos. Tinapik naman ng lalaki ang kamay nito at pagkatapos ay umalis na ang mag-asawa. Nagpasalamat ako noon sa lalaki dahil sa pagtulong niya sa akin at pagkatapos ay tinanong niya ako kung sino ba ang mga yon at bakit nais nila akong saktan. Sinagot ko naman ang kanyang tanong at sinabing si Tio at tiya ko yon at gusto nilang kumuha ng isda sa akin nang hindi nagbabayad. At nang sinabi kong hindi ako pumayag ay gusto nila akong saktan. Natawa naman siya noon at sinabing grabe naman daw sila. Gusto ng libre at kapag hindi na pagbigyan ay mananakit. Sinabi ko naman na lalo niyang sasabihin grabe sila kapag nalaman niya pa ang ginawa sa amin. Pagkatapos ay nagtanong siya kung ano ba yon. Sinabi ko sa kanyang sinunog lang naman nila ang aming bahay at pinalayas kami sa kanilang lupain nang hindi ko sila binigyan ng isa sa mga isda noong kaarawan ng kanyang anak. Ginawa nila yon? Grabe, bakit hindi mo sila isumbong sa pulis? Tanong nito. Sinabi ko naman na hindi na kailangan dahil ayaw namin ng ama ko ng mas malaki pang gulo. Paano kung balikan nila kayo? Tanong niya pang muli. Sinabi ko namang hayaan na niya yon dahil kaya naman namin ni ama ang mga sarili namin. Pagkatapos ay nagpasalamat na ako sa pagligtas niya sa akin. Kung hindi siya dumating ay baka kung napano na ako. Sinabi naman niyang hindi niya maatim ang mga nakikitang babaeng sinasaktan. Pagkatapos ay nagpakilala siya sa akin. Siya daw si Marvin at bagong lipat lamang siya sa aming bayan kasama ang kanyang pamilya. Nagpakilala naman ako noon at sinabi kong ako si Ena at kung naghahanap siya ng sariwang isda ay wala pa ako noon dahil hindi pa bumabalik ang aking ama galing sa laot. Pero parang sariwa pa rin naman ang mga paninda ko. Tinanong naman niya kung anong oras daw ba darating ang aking ama dahil baka mahintay pa raw niya.
Tumugon ako at sinabi ko mga bandang 6:00 pa ng umaga, baka mabato na siya sa paghihintay. Sinabi ko na lamang na kung sariwa talaga ang gusto niya ay sa iba na lamang muna siya bumili. Sumagot naman siya at sinabing hihintayin na lamang daw. Ilang minuto na lang naman kasi. Habang naghihintay ng sariwang isda ay nag-usap muna kaming dalawa. Marami siyang naikuwento sa akin tungkol sa lugar na kanyang pinanggalingan. Napakaganda raw kasi doon. Maraming mga makabagong teknolohiya at magagara daw ang mga bahay at sasakyan. Kapag nakapunta nga raw ako doon ay hindi ko na raw iisipin pang bumalik. Tinanong ko naman siya kung saan ba ang kanyang pinanggalingang lugar. Sa Binondo sa Maynila. Ayun, Binondo. Tugon niya sa akin. Namangha naman ako sa kanyang tugon. Matagal ko na rin kasing gustong makapunta sa Maynila dahil nga sa mga naririnig kong maganda ang lugar na yon at napakaangas pa ng mga teknolohiya. Habang nag-uusap kami ay hindi na namin namalayan ng oras. Dumating na pala si ama kasama si Juanito. Nandito na pala ang aking ama at ang mga sariwang isda. At nang mailapag na nila ang mga isda, ay agad naman nang namili si Marvin ng kanyang mga bibilihin. Ipinakilala ko siya kina ama at Juanito at sinabing iniligtas niya ako mula kay Tio Luis at Tia Aurora kanina. Pagkatapos ay tinanong ni ama kung ano ba ang ginawa sa akin ng kanyang bayaw at sinabi ko naman pinagtangkaan nila akong nakawan ng mga paninda at saktan. Nang marinig ni ama ang istorya, nagpasalamat ito kay Marvin at sinabing daragdagan daw nito ang bibilihin niyang isda o bibigyan siya ng tawad. Tumanggi naman noon si Marvin at sinabing hindi siya humihingi ng kapalit. Ayaw lamang daw niya talaga na makakita ng babaeng sinasaktan. Pero nagpumilit pa rin si ama at ibinigay kay Marvin ang isang supot ng isda na hawak-hawak niya. Hindi na nakatanggi noon si Marvin na tinanggap na nga lang ang ibinibigay sa kanya ng aking ama. Nang makaalis si Marvin ay nagpatuloy na kami sa pag-aayos ng mga panindang isda, kaming tatlo ni Juanito, pati ang aking ama. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Tanong ni Juanito. Sumagot naman ako at sinabing hindi naman ako nakangiti. Hindi raw halos mapunit na nga yung pisngi mo Tugon pa nito. Sinabihan ko naman siyang hindi nga akong umingiti at huwag niya akong gawa ng kwento. Nakakita lang ng gwapo nagkakaganyan na. Pangaasar pa sa akin ni Juanito. Sumeryoso ako noon ng tingin sa kanya pagkatapos sinabi kong tigil-tigilan niya ako dahil hindi maganda ang naging umaga ko. Magsitigil nga kayong dalawa, ang aga-agi nag-aaway kayo. Saway naman ni ama. Pagkatapos ay inirapan ko si Juanito at pangiti-ngiti naman siya na para bang may binabalak na hindi maganda. Lumipas naman ang aming maghapon ng maayos, ngunit palagi akong tinutokso nitong Juanito kay Marvin at lagi ko naman siyang inaaway at lagi rin kaming sinasaway ni ama. Dumaan pa nga mga araw at palagi nang bumibili ng isda sa amin si Marvin. Naging suki na namin siya at kaibigan na rin. Pero mukhang hindi sila magkasundo nitong si Juanito dahil sa tuwing magkikita sila lagi silang nag-aasaran at para bang may pinag-aawayan silang hindi ko may paliwanag. Kagaya na lamang kaninang umaga nang namimili ng mga isda sa amin si Marvin. Ang gaganda naman ng mga isda nyo ngayon. Sariwang sariwa. Parang yung nagtitinda na sobrang ganda. Wika ni Marvin. Sus, nambola na naman. Halatang may pagnanasa. Sabat naman ni Juanito. Uy, Juanito, ano ka ba? Magsisimula ka na naman. Saway ko pa sa kanya. Hayaan mo na Ena. Naiinggit lang siguro. Tugon naman ni Marvin. Ano na may kakainggit ko sa'yo? Hambog ka naman. Tugon pa ni Juanito. Ngumiti lang naman si Marvin noon at saka nagpaalam. Sige Ena, mauuna na muna ako Baka hindi ako makapagtimpi sa aso mo Paalam pa ni Marvin. Aba, sino tinatawag mong aso? Hindi na natapos ang sinasabi ni Marvin nang bigla ko siyang awatin. Ano ka ba? Sinabi ng tama na Inaaway mo yung tao tapos ikaw ang mapipikon. Akala ko ba ayaw mo ng gulo? Bakit lagi mo nilang inaaway si Marvin? Nasaan na yung sinasabi mong pagtitimpi at pagiging mabuti? Pananaway ko pa sa kanya. Hindi na nakapagsalita pa noon si Juanito at nanahimik na lamang. Si Marvin naman ay umalis na dala ang pinamili niyang mga isda.
Hanggang sa lumipas ang ilang taon, nagpaalam na sa akin si Marvin. Gusto raw niya kasi akong ligawan. Itinanong ko naman sa kanya kung ano nga ba ang dahilan. Isa lang naman kasi akong hamak na tindera ng isda sa palengke. Alam mo Ena, wag mong ibaba ang sarili mo. Maganda ka at mabait. Nasa iyo ang lahat ng katangiang hinahanap ko sa babae. Tugon pa niya. Halos hindi ako makasagot noon dahil sa pagkabigla. Hindi ko naman pinagkakailang gwapo nga si Marvin. Matangkad at mabait din. Pero wala na kasing puwang sa puso ko. Dahil may laman na ito at iyon si Juanito. Pero hindi pa rin ako sigurado kung gusto rin ba ako ni Juanito. Dahil hindi naman niya ako nakikita bilang isang babae. Nakikita niya ako bilang isang kaibigan. Kagaya na lamang ni Marvin na nakikita ko lamang bilang isang kaibigan din. Litong-lito pa ako noong mga panahong iyon. Pero kahit na walang pag-asa, ay binigyan ko ng pagkakataong makapanligaw si Marvin. Maigi na rin siguro yun upang malaman kung gagawa ng hakbang si Juanito kapag nalaman niyang pinayagan kong manligaw ito. Nakita ko ang mga ngiti sa mata ni Marvin nang payagan ko siyang manligaw at gagawin raw niya ang lahat para lamang mapasagot niya ako. Pero sa isip-isip ko noon, nakukonsensya ako dahil alam kong ginagamit ko lamang siya upang malaman ang magiging reaksyon ni Juanito. At para malaman kung may pagtingin ba siya sa akin. Ngunit nang malaman niya na nandiligaw na sa akin si Marvin ay wala man siyang ginawa. Ni hindi man lamang siya nagreklamo kahit na hindi niya gusto ang taong iyon. Bahagi ako nasaktan dahil doon. Akala ko kasi gagawa siya ng hakbang. Liligawan niya ako o tututulan niya ang panliligaw sa akin ni Marvin. Doon ko napagtanto na wala talaga siyang pagtingin para sa akin. Sa araw-araw na panliligaw sa akin ni Marvin ay unti-unti rin ako nahuhulog sa kanya. Hindi dahil sa mga binibigay niyang regalo sa akin na mga tsokolate at mga itim na prutas na mula raw mismo sa kanilang bakuran, kundi ang kanyang panunuyo at kagandahang asal. At hindi nagtagal ay sinagot ko na siya at naging magkasintahan kami. Bakit parang ang bilis mo namang sinagot yung Marvin na yan? Ilang buwan pa lang namang siya naliligaw sa'yo, hindi ba? Tanong sa akin ni Juanito. Hindi naman sa tagal ng panliligaw yan eh. Basta naramdaman ko lamang na tamang oras na para sagutin siya at mahal ko na siya. Tugon ko naman. Hindi mo pa nga siya lubusang kilala eh. Hindi mo pa nga alam kung saan ang bahay niya o kung bakit sila lumipat dito sa Samar mula sa Maynila. Baka may kaso pa yun doon kaya nagtatago rito. Tigil-tigilan mo nga ako Juanito sa mga imahinasyon mo. Napakabuting tao ni Marvin. At ano naman sa iyo kung sinagot ko siya? May pakialam ka ba sa akin? Di ba wala naman? Magkaibigan lang naman tayo, hindi ba? Kaya wala kang karapatang questionin ang mga desisyon ko. Sa gabing iyon ay nagkaroon kami ng matinding away ni Juanito na nagbigay ng lamat sa aming pagkakaibigan. Nakalimutan ko na rin noon na nakikitira kami ni Ama sa kanila. Kinabukasan ay inimbitahan ako ni Marvin na bumisita sa bahay nila dahil gusto raw niya akong ipakilala sa kanyang mga magulang. Hindi naman ako nagatubiling sumama dahil gusto ko rin silang makilala at gusto ko rin makilala ng lubusan si Marvin at magagawa ko lamang iyon kapag naisama na niya ako sa kanilang bahay. Nang araw na yun ay pinakiusapan ko muna ang isa kong kaibigan sa palengke na si Karen upang tulungan sina Ama at Juanito sa pwesto. Hindi pa kasi sila dumarating nang umalis kami ni Marvin at baka manakawan pa kami kung walang maiiwan sa tindahan. Agad naman itong pumayag kaya agad din kaming nakaalis ni Marvin. Sumakay kami ng jeep at tricycle patungo sa kanila at habang nakasakay sa tricycle ay napagtanto kong napakalayo pala ng kanilang bahay sa palengke. Kaya tinanong ko siya kung bakit doon pa namimili at araw-araw pa siyang namamasahe ng malaki-laki. Sabi naman niya ay mas gusto raw ng kanyang mga magulang ng sariwang mga isda kahit malayo raw sila sa dagat. At doon nga lamang daw sila sa palengke makakahanap ng ganon. Hindi na ako sumagot noon at nanatiling nananahimik hanggang sa maibaba kami ng tricycle doon sa may kakahuyan. Pagkatapos ay tinanong ko kung bakit sa bakanting lote kami bumaba. Sinabi naman niyang nasa looban pa raw ang kanilang bahay at kailangan muna naming lakarin ang kakahuyan. Matapos yon, nagsimula na kaming lumakad papasok hanggang sa abutin kami ng halos kalahating oras. Napapagod na ako noon kaya naman tinanong ko na siya kung malayo pa ba dahil pagod na talaga ako. Sumagot naman siya at sinabing malapit na kami.
at hindi ko na malayang nakalabas na pala kami ng kakahuyan. Bumungad sa akin noon ang isang napakagandang bayan na para bang nakikita ko lamang sa aking imahinasyon habang ikinukwento sa akin ni Marvin. Kahit malayo pa ako, hindi ko may pagkakaila na ito yung kinukwento sa akin ni Marvin na bayang kanyang pinanggalingan na sinasabi niya na Maynila pa raw. Pero nakikita ko ngayon ito sa gitna ng kakahuyan, kaya nagtanong ako sa kanya dahil nalilito pa rin ako. Hindi ba't ito yung bayang kinukwento mo? Ang bayang pinanggalingan mo? Bakit narito ito sa gitna ng kakahuyan dito sa Samar? Kahit nang sabi mo sa Binondo ito, di ba, sa Maynila? Pasensya ka na, Ena, kung nagsinungaling ako. Natatakot kasi ako na kapag nalaman mo magalit ka sa akin. Pero ngayon iaaminin ko na sa iyo ang lahat. Hindi ako galing sa Maynila. Biringan talaga ang gusto kong sabihin at hindi Binondo. Pinigilan ko lamang noon ang aking dila. Humihingi talaga ako ng tawad sa iyo pero hindi kasi nungalingan ang pag-ibig ko sa iyo, Ena. Pero ng mga panahong yun ay bulag na ako sa pag-ibig at wala akong pakialam kung nagsisinungaling ba siya sa akin. Ang importante ipapakilala niya ako sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay sinabihan ko na siya na ayos lamang iyon at naiintindihan ko naman siya. Kaya naman pinatawad ko na siya kaagad at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Pero nakailang hakbang pa lamang kami ay huminto agad kami sa tapat ng isang magharang sasakyan. Binuksan iyon ni Marvin. Pagkatapos ay pinasakay niya ako doon. Sabi niya sa kanya raw iyon. Namangha na naman ako sa kanya. Sa sasakyan pa lamang kasi ay alam ko na kaagad na mayaman nga siya. At habang nasa biyahe nakikita ko ang magagandang tanawin sa Biringan. Kung may matatawag ng paraiso sa lupa, dito na yun sa Biringan. Pero bago ako bumaba sa sasakyan ni Marvin ay bigla akong napaisip. Dahil magkaibang araw ang oras dito sa mundo ng mga tao, kaya may namuong tanong sa aking isipan nang buksan ni Marvin ang pinto ng sasakyan ay naitanong ko sa kanya iyon. Tinanong ko kung paano siyang araw-araw nakakapunta sa palengke gayong magkalayo nga ang oras. Maigsi lang naman ang naging paliwanag niya sa akin. Hindi raw niya inuuwi ang mga binibili niyang isda kagaya ng kwento niya sa akin at hindi rin siya umuuwi sa kanila. Umuupa raw siya malapit sa may ampunan at ang mga binibili niyang isda ay ibinabahagi raw niya sa mga batang naroon. Napakaganda ng kanyang paliwanag kaya naman muling natabunan ang kanyang kasinungalingan. At pagkatapos nun ay bumaba na ako at sabay kaming pumasok sa gintong tarangkahan ng kanilang bahay. Para akong mga nasa kwentong pambata habang tinatahak ang madamo nilang hardin. Napakaganda kasi rito. Maraming bulaklak at mga paru-paro. Pagmasdan pa lamang ang mga yun ay nawawala na ang lahat ng aking pagod at sakit na nararamdaman sa katawan. Hanggang sa makapasok kami sa napakalaki nilang bahay. Pagbukas pa lamang ng malaki nilang pinto ay bumungad kaagad sa akin ang nakakasilaw at nagniningning sa loob ng kanilang bahay. Lahat ng makita ko'y kumikinang at napakalinis pa nito. Pagkatapos ay ipinakilala ko ni Marvin sa kanyang mga magulang. Parang magkapatid lamang sila dahil napakabata ng kanilang mga itsura at napaka-elegante rin at magagara ang kasuotan. Para ako mamamatay noon sa iya dahil sa pangit kong suot na binili ko pa sa ukay-ukay. Pero kahit na ganoon ay mababait sila, malugod nila akong tinanggap at kahit na ganito ang itsura ko. Matapos akong ipakilala ni Marvin sa kanyang mga magulang ay niyaya niya akong muling lumabas. Ipapasyal niya raw ako sa kanilang bayan pero bago yun ay kailangan ko raw magpalit ng kasuotan. Sinabi ko naman na wala akong dalang pamalit pero wag raw akong mag-alala dahil magkasing katawan raw kami ng kanyang ina at handa raw niya akong pairamin o bigyan. Nang binigyan nga nila ako ng ilang pares ng damit ay dumiretso na ako sa banyo upang magpalit. Lalo ako namangha dahil napakalinis ng kanilang banyo at pati ang trono ay gawa rin yata sa ginto. Malawak din ito at kasi laki din ng isang kwarto ng bahay ni Juanito. Nagsimula na ako magpalit noon at pumili ng damit na nababagay sa akin. Matapos kong magpalit ay kagad na akong lumabas at nang makita ko ni Marvin, sinabi niyang hindi raw niya ako nakilala. Sinabi ko rin na maging ako'y namamangha sa aking kasuotan. Nang nakapaghanda na kami saka na kami umalis na dalawa ni Marvin at mas lalo ko nadama ngayon
ang paglalakad sa mabulaklak nilang hardin dahil sa aking suot. Kusa na ring lumalapit sa amin ang mga paru-paro at tila ba na pagkamalan pa nila akong bulaklak. Wala na sigurong tatalo pa sa pakiramdam kong iyon. Para akong lumilipad sa mga alapaap sa bawat hakbang na aking ginagawa. Nang makasakay na ulit ako, ay paulit-ulit pa rin ako namamangha sa paligid. Buhat kasi kanina'y puro kagandahan na lamang ng bayan ang nakikita ko. Wala rin ako nakikitang mga kalat o basura man lamang sa paligid. Ni wala ring usok at mga sasakyan at maging alikabok. Para ako nabubuhay sa panaginip at para bang ayaw ko nang umalis sa lugar na yon. Dinala ko ni Marvin sa isang napakalaking parke na para bang mahiwagang hardin sa gitna ng kakahuyan. May sapa rito at napakalinaw at napakalinis din ng tubig. May mga palaruan din at nakikita ko ang mga batang engkanto na naghahabulan at naglalaro. Pumunta kami ni Marvin sa isang espasyo sa may damuhan. Doon kami naupo, nagkwentuhan habang pinapanood ang mga bata. Napag-usapan na rin namin ang hinaharap at iniisip namin kung gaano kasigla na maglalaro rito ang magiging anak namin. Pero may isang nilalang doon na nakakuha ng aking atensyon. Kamukhang kamukha kasi niya si Juanito. At kung siya kaya yon, ay paano siyang nakapunta rito? Guguluhin ba niya kami ni Marvin? Iyon ang mga namumuong tanong sa aking isipan habang papalapit ito sa akin. Pero parang hindi rin siya yon dahil parang mas matanda. Pero paano kung lumipas na ang ilang taon sa mundo ng mga tao habang naririto ako sa biringan? Natigil lamang ako sa pag-iisip nang tapikin ako ni Marvin sa balikat at tinanong kung nakikinig daw ba ako sa kanya. Kanina pa raw kasi akong tulala. Sinabi ko naman sa kanya na parang nakita ko si Juanito at tinuro ko nga ito sa kanya. Sinabi naman niyang hindi iyon si Juanito at hindi raw ito makakapunta rito. Kaya pabayaan ko na lamang daw. Lumipas ang aming maghapon na nasa parke kami ni hindi pa nga kami nananangalian. Pero hindi pa naman ako nagugutom. Nang dumilim na bigla na lamang lumiwanag ang paligid. At pagtingala ako sa langit ay nakita ko ang paputok na iba't ibang kulay at hugis. Napakaganda nito sa mata at napakapayapa. Para ka talagang nabubuhay sa mga kwentong pambata sa libro. Pero ano pa ba ang aasahan mo sa biringan? Engkanto ang mga makikita mo rito, kaya naman napakahiwaga ng lugar. Makalipas ang ilang minutong panonood ay nakaramdam ako ng bigat sa aking pantog, kaya tinanong ko kay Marvin kung may palikuran bang pampubliko rito sa parke. Mayroon naman daw at itinuro niya ito sa akin. Kaunting lakaran lamang daw ito mula sa aming pwesto pagkatapos itinanong niya ako kung gusto ko raw bang magpasama. Maikling lakaran lang naman iyon kaya sinabi kong kaya ko na yon at huwag niya nang abalahin ang kanyang sarili. Lumakad na nga ako noon tungo sa pampublikong palikuran. At nang makapagbawas na ako ng tubig at palis na ako ay bigla na lamang may kamay na tumakip sa aking bibig. Ginamitan ako ng puwersa patungo sa likuran ng palikuran upang hindi ako makita ni Marvin. Nang makita ko ang may gawa nun sa akin ay nakita ko si Juanito pati na ang lalaking nakita ko kanina. Nakamukhang kamukha niya. Naguguluhan ako sa pangyayari kaya itinulak ko si Juanito at sinubukan kong sumigaw pero natakman kaagad niya ang aking bibig at may butilya siyang pilit na binubuksan. Nang mabuksan niya ito gamit ang isa niyang kamay ay tinanggal niya ang kamay niya sa aking bibig. Nang subukan kong muling sumigaw ay pinatakan na niya ako sa bibig ng kung ano man ang laman ng lalagyan na yon. At doon na nga ako natauhan. Bigla ako naimasmasan at nagising sa katotohanan. Agad ako nangulila sa aking ama at bumalik ang dati kong pagtingin kay Juanito na nawala. Saka ako naisip na parang hindi ako ang kumukontrol sa sarili ko noong mga nakaraang buwan. At saka ako naisip ang aking pagkakamali. Bigla akong niyakap noon si Juanito at nakiusap na alisin niya ako sa lugar na yon. Ngunit bago yun ay may kailangan muna raw kaming iligtas, ang kanyang ina. Saka ako na itanungan tungkol sa kasama niya na kamukha niya. Sinabi niya sa akin yun daw ang kanyang ama at ipapaliwanag na lamang daw nila ang lahat kapag nakauwi na kami. Ang kailangan daw namin ay matakasan ngayon si Marvin upang tuluyan na kaming maging ligtas. Pagkatapos ay tinanong ko kung alam ba nila kung nasaan ang kanyang ina. Sumagot naman ang ama ni Juanito
at sinabi na sa tagal na raw niya sa lugar na ito ay alam niya na kung saan dinadala ang asawa niya. Nagkaproblema lamang daw noon dahil naitapon niya ang pangontra sa gayuma kaya hindi niya ito mailigtas. Natatakot kasi siya na kapag binawi ang asawa ay manlaban ito dahil sa gayuma at baka hulihin pa siya at gawing isa sa mga alipin. Kung mangyayari man daw yon ay malabo na niyang maililigtas ang asawa at hindi na sila makakaalis pa sa lugar na ito. Pero nagkapag-asa raw siya nang makitang may pangontra sa gayuma ang kanyang anak dahil pareho pala sila ng sinapit. Kaya may magagamit na siya para mailigtas ang asawa. Nag-uusap kami noon habang naglalakad at hindi kami nagsasayang ng oras. Alam ko na rin na sa mga panahong yon ay hinahanap na ako ni Marvin at nag-aalala na ito sa akin. Sana hindi niya pa alam na tumakas na ako upang hindi niya kami habulin. Sa layo ng aming nilakad ay tumigil kami sa isang bahay na malaki. Ang sabi sa akin ni Mang Pedro ay magtawag daw ako hanggang sa may lumabas. Kung ang lalaki daw ang lalabas at iyon si Pablo ay humingi raw ako ng tulong at sabihing nasa panganib ang aking kaibigan at dalhin siya sa malayong lugar upang mapasok daw nilang dalawa ang bahay at mailigtas si Aling Gina. Kapag nagawa raw nila iyon ay ako naman daw ang kanilang ililigtas. Mapanganib ang binigay nilang gawain sa akin, ngunit alang-alang sa mabuo ang pamilya ni Juanito, kahit mahirap ay gagawin ko. Kung hindi rin naman dahil sa kanya'y magiging habang buhay na ako nakakulong sa lugar na ito. Gaya ng nasa plano, nagtawag na nga ako sa labas ng bahay at halos mapahaos na ako dahil wala man lamang lumalabas sa tagal kong nagtatawag. Makalipas ang ilang minuto ay may lumabas na sa bahay. Isa iyong babae na sa tansya ko'y matanda lang sa akin ng ilang taon. Napakaganda rin niya at may kaunting pagkakahawig kay Juanito. Walang duda na ito na nga ang ina ni Juanito at hindi kami mahihirapan pang sundin ang plano dahil umayon sa amin ang pagkakataon. Tinanong ako ni Aling Gina kung bakit daw ba ako tumatawag at ang sinabi ko'y nangangailangan ng tulong ang aking kaibigan at baka mabawian ito ng buhay kung hindi matutulungan kaagad. Sinabi naman niyang sandali lamang at tatawagin niya ang kanyang asawa. Sisigaw na sana siya noon at mabuti na lamang at napigilan ko ito. Sinabi ko na malapit lamang iyon sa kanilang bahay at kayang-kaya niya na yon. Ngunit nagpumilit pa rin siya at doon lumabas ang mag-ama. Mabilis silang lumapit at napatakan ng pangontra sa bibig si Aling Gina. Pero bago yon ay nakasigaw na ito tiyak na narinig ng kanyang asawa. Nang mahimasmasan ito'y agad niyang niyakap si Mang Pedro. Pero umiwas ito at sinabing mamaya na lamang dahil baka abutan kami ng kanyang asawang engkanto na si Pablo. Mabilis kaming umalis noon pero nasa labas na pala ng kanilang pinto si Pablo at sinisigawan kami. Saan niyo dadalhin ang asawa ko? Walang sayo, Pablo. Akin ang asawa ko. Tugon naman ni Pedro sabay takbo. Tumakbo kami hanggang sa abot ng aming makakaya at saka nagsuot sa may kakahuyan. Marahil ay naalarma na namin ang mga nakatira dito dahil kay Pablo at dahil mabilis kumalat ang balita ay baka nalaman na rin ito ni Marvin. Habang nasa kakahuyan ay nagsalita si Aling Gina, humingi siya ng tawad sa kanyang nagawa. Ayon sa kanya ay hindi raw niya ginustong sumama kay Pablo pero parang may ibang tao raw o nilalang na kumukontrol sa kanyang isipan na pareho kami ng pinagdaraanan. Kaya alam ko naman ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay nagpakilala naman sa kanya si Juanito at sinabing anak siya nito. Hindi makapaniwala noon si Aling Gina dahil ilang taon lamang ang lumipas at bata pang walang muwang si Juanito nang iwanan niya ito. Hindi pala alam na magkaiba ang takbo ng oras sa biringan at sa tunay na mundo. Pagkatapos ay pinaliwanag iyon sa kanya ni Mang Pedro. Humingi rin ng tawad si Aling Gina kay Juanito dahil lumaki itong walang ina at ama. Pero ayos lamang daw ang lahat dahil hindi naman nila yung kasalanan ayon kay Juanito, kundi kasalanan ng lahat ni Pablo. Pinoproblema namin noon kung paano makakaalis sa lugar na yon dahil nasa loob lamang kami ng kakahuyan at napapaligiran pa rin ito ng syudad. At sa mga oras na ito'y marami nang naghahanap sa amin at ang kailangan naming mapuntahan ay ang kakahuyang pinanggalingan namin ni Marvin kanina nang makapasok kami sa biringan. Iyon lamang daw kasi ang tanging pasukan at labasan at malamang
ay may nag-aabang na rin sa amin doon. Habang naglalakad patungo sa dulo ng kakahuyan ay bigla na lamang naming nakita ang dalawang engkanto, isang lalaki at babae. Agad namang pumosisyon sa pakikipaglaban noon ng mag-ama, pero nagsalita ang lalaki na kahit manlaban sila ay matatalo pa rin naman sila. Nagsalita naman noon ang babae at sinabing hindi sila naparito upang makipaglaban, nais lamang daw nila kaming tulungan. Nagtanong naman noon si Mang Pedro kung bakit at sumagot ang babae. Unay nagpakilala ito, siya raw si Isabel at ang kanyang kasama naman ay si Arman na kanyang asawa. Matagal na raw nilang binabantayan si Juanito noong nasa mundo pa ito ng mga tao dahil sadyang napakabuti raw nitong tao at nararapat lamang daw na mabigyan ng gantimpala. Sinubukan pa nga raw nila itong subukin noon at nagtagumpay siya sa pagsubok. Naghahanap raw siya ng tiyempo upang makarating nito sa biringan, ngunit wala itong maisip na paraan at nagulat na lamang daw sila dahil sa insidenteng ito. Naging pagkakataon na rin para sa kanila na gantimpalaan itong si Juanito, pero bago ang lahat ay kailangan muna raw nila kaming maialis dito ng ligtas. Hindi naman kaagad nagtiwala si Mang Pedro sa kanila, pero nakiusap si Isabel na hayaan silang makatulong. Wala naman daw kasi silang mapapala kung ilalagay nila kami sa kapwa nila engkanto. At wala raw silang matatanggap na kaparusahan sa kanilang pinuno hanggat hindi nito nalalamang tinulungan nila kami. Nagtanong naman si Mang Pedro, paano nila kami matutulungan na hindi malalaman ng ibang kauri nila? Sumagot naman siya at pinaliwanag iyon sa amin. Matapos makapag-usap ay nagtungo na nga kami sa dulo ng kakahuyan. Naunang lumabas ang mag-asawa at nakita kong sinalubong sila ng kanilang mga kauri at nag-usap-usap sila. Pagkatapos ay sinabihan kami ni Mang Pedro na humanda raw sa pagtakas kung sakaling traidorin kami. Makalipas ang ilang segundo ay umalis na nga ang mga engkanto at sumenyas ang mag-asawa at sinabing lumabas na kami. Pagkatapos itinanong ni Mang Pedro kung paano kami makakaalis nang walang makakakita, kalsada iyon. Sinabi naman ng mag-asawa na may mga kakahuyan sa paligid at gagawin lang namin ay magpapalipat-lipat. Sila daw ang magiging gabay kung ligtas bang makalipat kami o hindi pa. Naglakad na nga kami patungo sa susunod na kakahuyan at habang naroroon ay tinanong ni Mang Pedro kung ano daw ba ang pinag-usapan nila ng mga kauri nila. Sumagot naman si Isabel at sinabing nalugog na nila ang buong kakahuyan pero wala silang nakita at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ganon lamang ang pangyayari palagi. Bago lumabas ng kakahuyan ay kakausapin ng mag-asawa ang mga nakaabang at kapag nakaalis na sila ay saka naman kami lumalabas. At dahil doon niligtas na nga kaming nakalayo, na makapunta kami sa kakahuyan na pinanggalingan namin ni Marvin kanina ay inaakala naming ligtas na kami. Pero naroon pala si Pablo at Marvin na inaabangan kami. Mabuti na lamang at hindi nila nakita noon sina Isabel at Arman dahil nakapagtago sila kaagad. Agad namang pumosisyon sa pakikipaglaban ng dalawang mag-ama. Gaya na lamang ng ginawa nila kanina nang makita nila sina Isabel at Arman. Walang yaka, Juanito. Kaya pala hindi ko mahanap si Ena. Tinangay mo na pala. Sambit ni Marvin. Ako naman ang sumagot noon at sinabi kong mas walang iya si Marvin dahil ginayuman niya lamang pala ako upang sagutin siya. Wala namang naisagot noon si Marvin kundi tumahimik na lamang. Muli ko siyang tinanong noon kung kasinungalingan din bang sinabi niya sa akin na tumira siya sa tabi ng ampunan at ipinamamahagi sa kanila ang mga isdang binibili niya. Inamin naman niyang kasinungalingan lamang din daw yon. Tumira lamang daw siya sa mga puno at itinatapon ng mga isdang kanyang binibili. Gusto lamang daw niya talagang bumili ng bumili upang magkalapit kami. Sinabi ko naman sa kanya na galit na ako sa kanya at hindi na mapapawi ang aking galit at isinusumpa ko pa siya dahil sinayang niya lamang ang mga isdang pinagpapagurang hulihin ng aking ama. Sinabi naman niyang huwag ako magpakampante dahil sa kanya pa rin daw ako babagsak. Kailangan lamang daw niyang paslangin ng mag-ama at muli nila kaming gagayumahin ni Aling Gina. Pagkasabi niya noon ay nakita kong bumubulong silang dalawa ni Pablo pero wala akong marinig na boses na nanggagaling sa kanila. Napansin nila iyon kaya nagtaka silang pareho at doon na nga lumabas sina Isabel at Arman at may mga kasama rin sila. Paparusahan daw nila sina Pablo at Marvin dahil may nilabag silang batas
at sapat na raw ang kanilang narinig bilang ebidensya. Sinabihan na nila kami noon na tumawid na sa kagubatan at magdire-diretso lamang at makakauwi na kami. Sila na raw ang bahala kina Pablo at Marvin. Sinunod naman namin ang kanilang sinabi at hindi namin akalain na may mga engkanto palang katulad nila na tumutulong sa mga taong sinasamantala ng kanilang mga kauri. Hindi na namin alam ang nangyari kina Pablo at Marvin, pero ang importante ay nakalabas kami ng buhay doon. Nakalimutan na rin nila ang sinasabi nilang gantimpala na ibibigay kay Juanito, pero para sa amin ay sapat ng gantimpala ang pagtulong nila. Gusto lang pala nilang mahuli sa akto ang dalawa bago nila kami tulungan upang hindi sila maparusahan ng kanilang pinuno. Paglabas namin ng kakahuyan ay nasilayan na namin ang araw. Umaga na pala noon at madali na lamang kaming nakasakay at nakauwi. Kagad ako niyakap niya at sinabing inaakala niyang nawala na ako dahil sa kanyang kapabayaan, pero mas nakakantig ang muling pagkikita ni na Lola at ang kanyang anak, Manugang at Apo. Nang ayos na ang lahat ay nagtanong na ako kay Juanito kung paano siyang nakapunta sa Biringan. Sinabi ni Juanito na ilang linggo na raw ako nawawala, kaya nag-aalala na raw silang lahat sa akin kabilang na rin si Lola. At ang alam lamang nila mula kay Karen na si Marvin ang huli kong nakasama at mula noon ay hindi na raw nila ako nakita. Pagkatapos ay tinanong ni Lola kung ano daw bang itsura ni Marvin, kaya naman inilarawan na ito ni Juanito at ni Ama. At si Lola na raw ang kumumpirma na isang ang engkanto si Marvin at isinama ako sa Biringan. Idagdag pa ron ang mga kwento niya mula sa lugar na kanyang pinanggalingan na narinig daw ni Juanito mula sa usapan namin. At pati na rin ang mga maiitim na prutas na regalo niya sa akin ay kumpirmadong-kumpirmado raw na ginagayuma ko at dinala sa Biringan. Pero hindi raw nila alam kung paano makakapunta kaya binalikan na raw nila ang albularyong nagturo ng mga hakbang tungo sa Biringan sa kanyang amang si Pedro upang mabawi sana ang ina niyang si Gina. At swerte naman daw sila dahil buhay pa ito at naituro niya ang orasyon kay Juanito upang mabuksan ang lagusan. Nabigyan na rin daw ito ng mga pangontra sa gayuma upang gamitin sa akin. Kaya naman mag-isa raw na nagtungo rito sa Biringan si Juanito at sa maiksing oras ay nakita raw niya ang kanyang ama at dahil iisa lamang ang kanilang itsura na kilala raw niya ito, doon na sila nakagawa ng plano upang mailigtas nila ako pati na rin ang kanyang ina. Kaya rin nakauwi na kami ng ligtas kahit nakatakot-takot ang aming pinagdaraanan. Hindi na rin kami umalis ng bahay ni Juanito. Doon na nagkaaminan kaming dalawa. Naghihintay lang pala siya noon at napanghinaan daw siya ng loob nang payagan kong manligaw sa akin si Marvin. At ipinaliwanag ko naman sa kanya na nais ko lamang malaman noon ang magiging niyang reaksyon. Lumipas ang ilang mga taon, may isang mayamang matanda ang nag-alok ng trabaho kay Juanito sa isang napakalaking asyenda. Bigla na lamang sumulpot ang matanda at nabili ang halos kalahati ng lupain sa buong barangay. Kung kaya't unti-unting naibenta ni na Tio Luis at Tia Aurora ang kanilang lupain doon sa matandang iyon. Nakiusap na lamang silang mag-uupa sa mismong lupang kanilang kinatitirikan. Ayon kasi kay Karen na kasama ko sa palengke, nagkaroon daw ng malubhang sakit ang anak nila na bunso at kinakailangan ng malaking halaga upang maipagamot ito sa Maynila. Naging maayos naman na raw ang bata, ngunit naibenta na nila ang kanilang lupain at bahay. Lahat ng mga ari-arian nila ay wala na at umuupa na lamang sila sa matanda na nakabili ng bahay at lupa nila. Ngunit ang hindi namin alam na ang matanda pala na nakabili ng malaking lupain ay ang mag-asawang sina Isabel at Arman na mga taga-Biringan. Ipinangalan nila ang malaking lupain kay Juanito at naisalin ng lahat ng dokumento. Magmula nga noon ay naging pag-aari na namin iyon at lumipas ang ilang buwan ay bumalik ako sa bahay ng mga tiyo ko. Sa kayang isang magarang sasakyan, bumaba ako kasama si Ama at pumasok sa bakuran nila Tiyo. "Aba, narito ang maramot mong pamangkin. Lumayas ka rito. May dala-dala ka pang magarang sasakyan na siguradong inarkilan nyo lang. Baka magasgasan yan at wala kayong pambayad." Bungad naman ni Tia Aurora. "Ang bayaw at pamangkin kong maramot, bakit kayo narito? Maghihingi ba kayo ng makakain?" Tanong pa ng akin Tio Luis. "Hindi naman bayaw, maniningil lang sana kami ng buwan ng upa. Kasi 3 buwan na kayong hindi nakakabayad sa bahay." Tugon naman ni Ama.
Anong pinagsasasabi mo dyan? Saka paano mo na lamang naibenta ng bahay at lupa kay Don Arman? Tanong ni Tio. Lumabas naman mula sa sasakyan ng isa sa mga kanang kamay ni Arman at Isabel na ngayon ay kanang kamay na ni Juanito. Huwag mong sinisigawan ng mga amo ko. Baka gusto niyong palayasin na lamang kayo ngayon din sa kinatatayuan niyo. Tugon naman ni Edong, ang kanang kamay ni Juanito. Kilala nila itong kanang kamay ng Don dahil doon ay pinaliwanag nila kay Tio ang lahat-lahat at makikita mo sa kanilang mukha ang lungkot at tila wala nang maiharap na mukha sa amin. Sayang bayaw, akala ko pa naman nagbago na kayo dahil wala na sa inyo ang lahat-lahat. Pero ganun pa rin pala kagaspang ang pag-uugali nyo. Plano pa naman namin ang aking anak na ibalik sa inyo ang lahat-lahat ng pag-aari nyong nabili ng Don Arman. Kaso wag na lang. Ito ang usapan namin ng aking anak na kung magandang magiging pakikitungo nyo sa amin sa pagbisita namin sa inyo ay ibabalik namin ang inyong ari-arian. Pero hindi nangyari ang kondisyon. Kaya anak, tara na. Paalam pa ng aking ama. Napaiyak na lamang ang Tio at Tia pero maging si ama na malambot ang puso sa kanila ay tumigas na rin. Sabi pa niya na kapag magbabago raw sila ay tutuparin pa rin niya yon, ngunit dekada na ang lumipas ay na maalam na si ama na hindi pa rin nagbabago ang Tio at Tia. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat.